Madam Speaker, Madam Sponsor, sa layunin ng ating Pangulong Marcos Jr. na maabot ang rice self-sufficient at mapababa ang presyo ng bigas, to reiterate lamang din ang nabanggit kanina para sa konkretong hakbang mula sa Department of Agriculture para sa mas palakasin ng rice value chain infrastructure, partikular ang pagtatayo o rehabilitasyon ng mga rice milling, drying, at trading facilities sa mga lalawigan. At dahil sa mga nakaraang taon, maraming LGU ang nagpahayag ng kakulangan ng ganitong pasilidad sa kanilang lugar, kaya't napipilitan pa rin ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang palay sa mababang presyo o magpadaan sa pribadong dryers at traders. Ang tanong ko po, kung may complete inventory ba ang DA ng mga rice trading facilities sa bansa, at kung may inventory, ilan pong ang proyekto na naitayo para sa kasalukuyang hindi functioning o running? Thank you so much for this, Madam Speaker. We are currently inventorying our rice warehouses and updating the list of traders. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa kasalukuyan, wala pa ho tayong saktong na inventory kung ilan po yung bilang. Wala pa ho. Just to clarify, Mr. Speaker, ano pong warehouse ang tinatanong nila? NFA, all private importers, paano po? Ito po yung mga trading facility po natin na merong drying, milling. Unfortunately, wala po tayo, Mr. Speaker, wala po tayong, we have a government database. Unfortunately, we do not have a private database. Kung mapapansin niyo po, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa dami po ng minority block na nagtanong po mula kanina, hindi ko mabilang kung ilan na po yung may concern pagdating sa presyo ng pagbaba ng palay at mahal na bigas. At hindi ko na tatanungin yung ibang mga katanungan ko rito kasi tugon po ito sa atin pong trading facility kung may nagawa po tayo o meron pong naging proyekto ang Department of Agriculture. Kung paplanuhin po ng ating Pangulong BBM na mapababa po talaga ang presyo ng bigas at mapataas ang presyo ng palay para sa ating mga magsasaka, at sabi ho ng aking mga kasamaan kanina, mula Mindanao, Visayas at Luzon, pag nakakausap tayo ng mga magsasaka, ito ho talaga yung pangunahing problema. Kaya ho, kung sakali ho ba, may plano po ba ang Department of Agriculture na magkaroon po ng mga trading facility na merong dryer at milling na kung saan pwede ho tayong makipag-partner sa ating mga LGU? Mr. Speaker, definitely meron po. Meron po tayong rice, we have rice processing centers, which the latest lang po was inaugurated in, just recently 2 weeks ago was inaugurated in Pampanga and Nueva Ecija. So yes, meron pong pinupondohan ng gobyerno. So paano po titiyakin ng DA na ang mga proyektong ito ay hindi lamang matatapos sa construction phase, kundi magiging functional, well-maintained at accessible sa mga magsasaka? At may sapat na pondo po ba para sa operasyon at maintenance sa mga sumusunod na taon? Definitely po. May checklist din ba ang DA na dapat sundin bago aprubahan ng isang rice milling, drying, trading facility upang masiguro na shovel ready ito?
magagamit agad ng mga magsaka at di masayang ang pondong Meron pong nalalaan thank po. you Madam Speaker. Meron pong validation team at may checklist po. Madam Speaker, Madam Sponsor, this representation supports the proposed 2026 budget of the Department of Agriculture. Mula sa pagsisiguro ng sapat at abot-kayang pagkain, pag-aangat ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, hanggang sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapabuti ng ating sistema ng produksyon, tunay napakahalaga ng gampanin ng inyong kagawaran para sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura at para sa pagtitiyak ng sapat at abot kayang pagkain sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. So maraming salamat, Madam Speaker, Madam Sponsor. Sana ho, yung plano ho natin na mga trading facility sa bawat probinsya ng ating bansa para sa murang bigas at mahal na bilihin ng presyong palay para sa ating mga mahal na magsasaka. Maraming salamat, Madam Speaker, Madam Sponsor. Thank you po.